Sumainyo ang Panginoon. Epata, mabuksan ka. So ito yung panyaya na ipinahayag ng Jesus para sa araw na ito, ika-23 linggo ng karaniwang panahon. At sa same time din, bukas ay pinagdiriwang natin ang kapistahan sa kapanganakan ng mahal na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Natividad. So bahagi yun ng ating pag-inilay, yung salitang Epata, medyo kung tinignan po natin, no, ay yung ginawa ni Jesus na siya ay inilayo niya yung lalaki na bibi at binig, no? At isinuot ang kanyang kamay sa kanyang daina, dumura at hinipo yung bibig, yung dila, no? Noong bibig at binig, at ito ay nakarinig at nakapagsalita. Kalimitan araw, sabi yung iba ay mga bibig kasi sila ibinig. Wala sila naririnig na salita, kaya hindi rin sila makapagsalita. Dahil sa nabuksan ng kanilang tenga, nakapagsalita sila. Pero yun ay bahagi yun na tinatawag natin healing, no? Pinakailangan na makita natin. Kaya po minsan, hindi pa nagtatanong, Father, bakit ayaw ng simbahan at artificial birth control? No? Kasi bakit? Kalimitan nung nakita natin artificial birth control, sinasarado, no? Sinasarado. So kapag pinudol mo, no, sinasarado mo. No? Kaya po, yung kuminsan, no, pinitigilan mo yung natural flow. No? Kaya po, kuminsan nakikita natin, no? Kapag, halimbawa, stroke, heart attack, no? Bakit? Nabarahan. No? Nabarahan ng mga ugat. No? So, kaya kinakailang makita natin na maging bukas. Yun yung malaking hamon na pinapaanyaya sa atin ng buong kapal. Kaya din po, isang bahagi ng pagkilos, no? Kung yung maalala, ng Second Vatican Council, hindi yung hamon, kaya lang iba yung sinabi, adjournamento. No? Isang maliwanag ng pagkilos. Kailan, yung ibig sabihin, kung saan, kapag binuksan natin, magpasok ang mga hangin. No? At yun ay talagang makikita natin na may bagong hangin. Kaya medyo magugulo. No? Kasi may hangin. No? Pero sana may handa tayo sa ganung uri ng mga pagkilos. No? Kinakailangan bukas tayo sa nabanggit na pagkilos. Kahit na ngayon, no? Yung idea ng simbahan na pinamanig ni Pope Francis, yung synods, no? Kasi mula ng Second Vatican Council, marami yung mga synod o bishop. No? Ngayon, medyo mabigat na yung synod kasi synod on synodality. No? Yung paanyaya na sabay-sabay. Kinakailangan sabay-sabay. Walang nauuna at walang nauuli. No? Napakahirap no? Kasi iba gusto nila mauna. No? Yung iba naman gusto nila mahuli. No? Kasi magpapahinga pa, no? Sa kanilang paglalakbay. Pero ngayon, pagkaya natin na kinakailangan sabay-sabay. No? Kaya yun yung malaking hamon ang paglalakbay. Kaya tama-tama rin yung tema na ipinamanik natin para po sa pagdiriwan ng ating kapistahan ngayong taon na ito, 2024, sa kapanganakan ng Mahal na Birhen Maria.
nawa ay makita natin kapag sa paanyaya ng pagiging bukas, napakahalaga yung alin, yung kababaan ng kalooban. No? Napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Ibinababa natin yung aming kalooban para makita yung alin, yung mas maliwanag na pagkilos ng Diyos. No? Maliwanag na pagkilos ng Diyos. Hindi lamang sa kagalingan ng mga karamdaman na nais na ipamanin ng pumikabal mula sa ating mga unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa at sa ating Ebanghelyo. Nais ng Diyos na tayo ay tunay na magkamit ng kagalingan ng katawan, ng kaluluwa na makita ko natin at yun sa pamamagitan din ng kababaan ng kalooban. Makita natin na kapag nagbukas tayo, may mga pagbabago. Pero ano yung magiging pamantayan natin? Yung pagtitiwala. Pagtitiwala saan? Sa Diyos. Ito po yung halimbawa na pinakita ng mahal na Birhen Maria. Yung kanyang walang katapusang pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos. Yan ay pinagdiriwang natin yung kanyang kaarawan ngayon dahil sa kung tawagin natin, gawa na hindi lamang siya pinili ng Diyos. Ngunit bahagi ng kanyang pagkilos natin na yung kanyang pagtugon ay na Panginoon mangyari nawa sa akin na yung sinabi. Ay out of humility. Naginilin. Yun ay nagsimula yun. Kundusin po, lahat ng ating mga virtud, lahat ng ating galing, kung inyo pong mahararapan, nagsimula sa mula ng tayo isilang sa daigdig na ito. Hindi lang ako yung DNA. No? Kasama na yung DNA. Pero yung paghuhubog sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? Yung kasama natin na kung saan ay makita natin sa ating pagkilos na tayo ay patuloy na ginagabayan ng Diyos. At ilagad natin yung ating sarili katulad ng pag-alaga ng mahal na Birhen Maria. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Simple, pero mahirap. Bakit? Kalimitan sa atin ulit. Ang gusto mong mangyari ay ang sinabi ko. Kay Maria iba, mangyari ang sinabi ng Panginoon. Hindi yung kanyang sarili. At yun ay kinakailangan ng kababaan ng kalooban. Kasi kung minsan sinasabi nga natin, yung kababaan ng kalooban ay makita natin yung pagkilos ng Diyos. It is only through a humble heart na makita natin yung pagkilos ng Diyos. Kasi kung wala kang pusong kababaan, hindi mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Yung mga taong may labang ano yung kalimitan na nakikita nila, ako. Kaya ako kalimitan din ang lumalabas sa kanyang bibig, ako. Hindi, sana makita natin natin ang Diyos. Kaya yung kababaan mo ay sinasanay mo yan. Sinasanay mo, hindi o automatic na si Maria nagkaroon ng kababaan mo instantly. No? Hindi. Bahagi yun. Naging bukas sa kanyang kalooban upang higit na makita ang pagkilos ng Diyos at ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. At yun po yung higit na mahalaga. Kasi sabi nga natin, una, yung hindi natin makita
yung pagkilos ng Diyos. Kaya bakit hindi natin nakita yung pagkilos ng Diyos? Kasi nga, ang palagi natin nakita yun, sarili ko, yung akin, yung ako, no? O kahit na sabihin natin yung akin, no? Yung angkan namin, no? Kasama ka rin doon, no? Kaya, yun ang nakikita mo. Kaya hindi mo makita yung pagkilos ng Diyos, eh. Nakasentro sa ako, no? Kaya, tanging lamang sa kalooban, katulad ng kalooban ng Maria. Kaya, sanayin natin. Kaya kung minsan hindi natin makita yung ano, yung sinasabi ko sa inyo, yung galing ng mga matatanda, no? Na madaling kumilatis ng tao. Bakit? Kasi naroon yung kababaan ng kalooban. Nakikita nila yung kung tawagin natin ay yung espiritu na mabuti, no? O ang espiritu masama. No? Kasi bakit? Naroon yung kababaan ng loob, no? Ng Diyos. Bakit? Doon natin lamang makikita yung pagkilos ng Diyos. No? At yun ang pinakasusi kababaan ng kalooban. So, kaya rin nabanggit ko sa inyo, marami sa atin na nag-istam. Kasi bakit? Tayo ay hindi natin makita kung alin yung pagkilos ng Diyos at kung alin yung pagkilos na hindi makadiyos. Kaya, bahagi ko na kinakailangan natin itulog sa harapan ng mga kapatid. At yung hamon ay pinapahayag sa atin, sabi mo sa tayo magaling, sama-sama. Hindi lang pwedeng ako lang ang mababang ko. Hindi pwedeng ako lang. Dapat tayo lahat ay mapagkaroon ng kababaan ng kalooban. Ano? At yun, alam mo, nakikita nyo alin sa pamilya. No? Kapag yung pamilya may kababaan ng loob, makikita-kita mo naman. No? At ganoon din kumisan, kapag yung pamilya, no? Hari ng yabang, magkakasama rin yan. No? Mga hari din ng yabang yan. No? Bahagi rin yun. Kaya napakahalaga yung pagkilos ng pamilya. Kaya si Maria ay mayroong kababaan ng kalooban. Kasi bakit? Ikaw ni Joaquin at San Joaquin at Santa Ana at ng kanyang mga angkan. Kaya naman po, di naman yung makita natin yung kabanalan natin ay isang kabanalan na patuloy na naglalakbay tungo sa paglilingkod ng may kababaan ng kalooban. At nakita natin, marami ang mabubuksan na magdudulot sa atin ng kagalingan. Katawan at espiritu. Doon bubuo sa Israel ang grasya ng Diyos. Kaya ang tao natin kay Maria napupuno ng grasya. Hindi lang si Maria ang dapat mapuno ng grasya. Kahit lahat. Kasi nasabi na natin, sinudalati. Kaya yung aking pananampalataya, isang pananampalataya, hindi lamang para sa ilan. Gusto ni Maria na maging katulad niya. Napupuno